Ang kaniyang ama ay ang sikat na dentista at multi-award winning direktor na si Dr. Gregorio Fernandez. Ang kaniyang ina naman ay si Maria Paz Padilla, isang mahalagang haligi ng tanyag na Padilla clan sa showbiz. Dahil sa kaniyang ina, si Rudy Fernandez at ang action king na si Robin Padilla ay magpinsang buo. Kaya naman hindi narito nakapagtataka kung bakit parehong hari ng aksyon ang magpinsang ito. Bata pa lang, inubog na si Rudy ng kaniyang direktor na ama. Sa edad na 3 taon, unang sumalang sa harap ng kamera ang musmos na si Rudy sa pelikulang Luksang Tagumpay noong 1956. Pumasok siya sa prestihiyosong University of Santo Tomas upang kumuha ng kursong Bachelor of Science in Commerce. Ngunit noong 1970, opisyal siyang pinapirma ng kontrata ng Sampaguita Pictures. Dahil sa naging kaabalahan sa kaniyang pagbabalik bilang adult actor, mas pinili niyang isantabi muna ang pag-aaral upang mag-focus sa showbiz. At noong 1976, sumabog ang kaniyang karera sa iconic movie na Bitayin si Baby Ama. Dito nabuo ang kaniyang bansag na Daboy. Ang kaniyang pagganap bilang leader ng gang sa loob ng kulungan ang nagluklok sa kaniya bilang bagong action prince ng bansa. Kilala din si Daboy sa pagganap sa mga totoong buhay o biopics ng mga kontrobersyal na pulis, sundalo o rebelde. Ilan sa kaniyang mga pinakasikat at tumatak na pelikula ay ang Markang Rehas, Matuigas Pasukuin si Wawa, na nagbigay din sa kaniya ng kaniyang unang FAMAS Best Actor Award. At Bing Lacson, Super Cop. Sikat at iginagalang si Daboy dahil hindi lang siya basta action star na nakikipagsuntukan. Siya ay isang aktor na may lalim ang pag-arte at may bit-bit na matinding kargada sa bawat linya ng dialogo. Sa likod ng mga baril at pasabog, si Daboy ay isang mapagmahal na asawa at ama. Noong 1983, pinakasalan niya ang premyadong actress na si Lorna Tolentino. Biniyayaan sila ng 2 anak, sina Rap at Renz Fernandez. May anak din si Rudy sa dati niyang partner na si Alma Moreno. Ang sikat din na aktor na si Mark Anthony Fernandez. Noong 2006, hinarap ni Daboy ang kaniyang pinakamatinding kalaban. Hindi sa pelikula, kundi sa totoong buhay. Siya ay na-diagnose na may periampulary cancer. Sa loob ng 2 taon, buong tapang niyang nilabanan ang sakit sa tulong ng kaniyang pamilya at mga matatalik na kaibigan sa industriya. Ngunit noong Hunyo 7, 2008, sa edad na 56, tuluyan nang nagpahinga ang action king. Ang kaniyang pagpanaw ay nagdulot ng pambansang pagdadalamhati. Nawala man siya sa pisikal na mundo si Rudy Fernandez, ang kaniyang mga pelikula, ang kaniyang tapat na pakikipagkapwa-tao, at ang kaniyang kontribusyon sa sining ay kailanman hindi mabubura. Ideya at kaalaman. Follow for more videos.